kaibigan natin mula sa iba't ibang media entity, no? Nandiyan yung DCRJ, yung News Agency, ataw ang Remate, Daily Tribune, at iba pa. At may isang karangalan na makapili namin dito. At ito nga, nandito tayo para talakayin naman natin ang programa, ang plataforma ni General Rodel Sermonia, ang first nominee ng United Frontliners. Okay. Sir, idadat natin ang ating programa. Kumusta muna ang pangampanya? Ito po, kagaya sinabi mo, kararating lang po natin sa more than a week na Mindanao Leg. Talagang literal na tinapos po namin ang Davao Region, Sargent Region, galing din kami sa Barn, Region 9, sa Zamboanga Peninsula. Kulang na lang ay tawirin namin ang Basulta. Yung Basilan, Sulod, Tawi-Tawi. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan in that particular area of our country. Nakita po natin talaga na yung kagandahan ng buong Mindanao, yung vast natural resources, nakakapagod. Sobrang nakakapagod, pero masarap sa pakiramdam pag nakikita po natin yung mga kababayan natin na nakakakita sila ng pag-asa. Ayun. Yan po sa inyong paglilimot, I'm sure, mayroon din pong mga consultation, mga dialogue dyan, no? Sa ating mga kababayan. Ano po bang madalas na napapag-usapan, mga problema po ba yan sa kanilang mga lugar? Matagal na po namin ginagawa itong consultative meeting sa iba't ibang sektor ng ating lipunan para sa maalaman po ng ating mga media frontliners. Ang United Frontliners po ay siya magre-represent ng mga pinagsama-samang frontliners sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Mapa nasa gobyerno yan o nasa pribadong sektor. So, it is really a huge representation ng marginalized group ng ating mga kababayan na nagbibigay serbisyo, sakripisyo, na may dedikasyon araw-araw sa kapwa Pilipino. Tama po yung napakaganda yung tanong mo na narinig mo na ba yung mga issues, concerns, lahat po yan. Core issues and concerns ng bawat sektor ng ating mga frontliners. Mapa nasa taas yan, may tier 1 na tinatawag, pulis, sundalo, doktor, at nurse, nandiyan yung nasa gitna, yung mga contractual employees po natin, mga manggagawang Pilipino, at nandyan din po yung mga nasa laylayan, kalsada, sa mga palengke, sa mga bukirin, sa mga karagatan na mga number 3, tier 3 frontliners natin. Na marami talaga silang mga issues and concerns. Ayun.